Totoo talaga na kapag ang isang anak ay hindi maramot at hindi niya pinapabayaan ang kanyang mga magulang, siguradong tuloy-tuloy ang blessing na darating sa kanyang buhay dahil ang pagpapahalaga at pagmamahal sa magulang ay isa sa pinakamalaking susi ang kasaganaan at magandang kapalaran. Lagi mong tandaan na ang anak na marunong gumalang sa magulang at mapagmahal sa magulang, kailanman ay hindi pinapabayaan ng Diyos. Lord, malapit na naman ang Pasko. Ang hiling ko lang po ngayong Pasko ay magkaroon ako at ng pamilya ko na magandang kalusugan. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo, Ama, sa lahat ng biyayang ibinigay ninyo sa amin. Amen. Prangkahan na tayo, pag may pera ka, may bilang ka. Diba? Masakit man, pero that's the reality of life. Pag may pera ka, may bilang ka. Pag may pera ka, makikita ka. Pag may pera ka, maririnig ka. Ang tunay na seryoso, hindi agad susuko sa isang relasyon. Hahanap muna yan ng solusyon para maayos ulit ang sitwasyon. Kapag marunong kang maging grateful sa mga blessing na natatanggap mo sa buhay, mapapansin mong mas lalo kapag papalain ni Lord. Minsan yung dumadating na blessings, mas sobra pa sa hiniling mo, naway maging masagana ang Pasko sa lahat ng madaanan ito. Amen. Makontento ka sa kung anong meron ka. Hindi yung kung anong meron sila, dapat meron ka din. Ipipilit mo kahit kapos at hindi kaya ng iyong bulsa. Tandaan, hindi nagtatagumpay ang taong sobrang maluho at pagiging ambisyosa sa buhay. Makontento ka sa kung anong meron ka. Hindi yung kung anong meron sila, dapat meron ka din. Ipipilit mo kahit kapos at hindi kaya ng iyong bulsa. Tandaan, hindi nagtatagumpay ang taong sobrang maluho at pagiging ambisyosa sa buhay. Pahalagahan mo yung taong oras lang ang hinihingi sa'yo. Yung hindi tumitingin sa material na bagay. Tandaan mo, mas masarap mahalin yung taong hindi tumitingin sa estado ng buhay na meron ka. At sa kung ano lang ang kaya mong ibigay sa kanya. Kaya swerte mo kung ganitong tao ang nakakasama mo ngayon sa buhay mo. 2026 na next month, kung naisip mo na pagod ka na, normal lang yan. Pero tandaan mo, kahit anong hirap ng taon na to para sa'yo, nakarating ka pa rin dito. Kaya this time, unahin mo na ang sarili mo, ayusin ang buhay paunti-unti, at maniwala na may darating na mas maganda. Kaya lakasan mo ang loob mo dahil walang tutulong sa'yo at walang magbabago ng buhay mo kundi ang sarili mo. 2026 will be your comeback year. Magtiwala ka. Kung hindi man ako magtagumpay sa mga plano ko, sana po kahit yung mga plano mo na lang. Kasi Lord, yung mga pangarap ko para sa sarili ko, isinuko ko na. Pero yung mga pangarap ko para sa pamilya ko, inilalaban ko pa. Kaya sana, tulungan mo po akong manalo. Ipinauubay ako na po sa inyo ang lahat. Kapag nagmahal ka, huwag kang maghanap ng taong gwapo o maganda. You need to find someone who will never leave you until forever. Yung taong kahit nag-away kayo, mas minahal ka pa niya, tandaan mo, mahirap maghanap ng taong nagmamahal ng sobra kung andyan na siya. Huwag mo nang hayaang mawala pa, dahil madali man maghanap ng taong nagmamahal, pero hindi lahat nagtatagal. Totoo pala talaga, kapag lumapit ka sa Diyos at ipinagkatiwala mo sa Kanya ang lahat ng pinagdadaanan mo, mapapansin mo na unti-unting mawawala ang takot at mga problema mo, hindi mo kailangang mag-isa. Sa lahat ng mga sakuna at pagsubok, ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng lakas at gabay para malampasan ang lahat. Tanggapin na natin ang katotohanan. Nakakamustahin ka lang nila kapag alam nilang may mapapala sila sa'yo. Ang mga taong mabait lang kapag may kailangan, sila ang dapat mong iwasan dahil sila ang magiging dahilan ng iyong pagkaubos. Yan yung mga tao na wala talagang magandang intention sa buhay mo. Kaya yung mga tao na kinakamusta ka lang dahil sa kailangan ka, mga tao na naaalala ka dahil alam nilang may mapapala sila sa'yo, yan yung mga taong alisin mo sa buhay mo. Tandaan mo, hindi mo kailangan ng maraming kaibigan o maraming tao para maging masaya ka.
Ang mahalaga pa rin sa ngayon ay alam mong meron kang peace of mind at alam mong mabuti kang tao. Pag ang Diyos sinusubukan ka, ang gusto ng Diyos na makita, yung pumasa ka at sa pagkapasa mo gusto ng Diyos maging mas malakas ka, maging mas masaya ka, maging mas matatag ka, maging mas payapa ka, maging mas banal ka, maging mas mabait ka, maging mas mabuti ka. Yan ang dahilan bakit sinusubukan tayo ng Diyos. Magkakapatid, kapag nakaluluwag ka, huwag mong pagdadamutan ang iyong kapatid. Huwag mo siyang titiisin at ituring na iba. Dahil mas masarap yung tumulong sa kapatid kaysa makita mong sa iba siya lumalapit at pinahihindian. Kapag marunong kang tumulong sa iyong kapatid, lalo kang makakatanggap ng pagpapala mula sa taas. Hindi strikto o kontrabida ang mga magulang mo. Iniingatan lang nila ang pinakamagandang regalong natanggap nila mula nang isinilang ka sa mundong ito. Kaya wag magalit kapag ikaw napagsabihan o napagalitan ng magulang mo.